Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,525 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. I love you all. And mahal na mahal ko po kayo. At malapit na po tayo sa 10,000 subscribers milestones. Sana marating po natin yan within the end of the year or at least January or February. Okay? Sige, ang pag-usapan po natin today ay yung dyan sa Maynila. No? Siyempre, papanay-panayin natin ang Maynila sa pamumuno ni Yorme Isko Moreno. Ops. Yeah, baka po magano kayo, no? Siya po ay dating mayor ng Maynila mula taong 2019 hanggang 2022 at siya po ay babalik na. Siya po ay magiging mayor na ng Maynila. Itagaan niyo sa bato sa pagdating ng 2025. No? Alam niyo po ba, sa pagbabalik ni Yorme Isko Moreno Dumagoso ay talagang malalaman niyo na guys na nalalaman na natin na muling sisigla, muling lilinis at papanatag ang buhay dyan sa lungsod ng Maynila sa 2025 dahil nga po ang Maynila ay kabisera ng bansang Pilipinas. Kaya po tayo interesado din sa mga ganitong pamamaraan, sa ganitong mga dahil po tayo ay lagi po tayo nagpupunta dyan sa Maynila, namamasyal, nakipag-usap sa ating mga kaibigan, dating mga kasamahan sa trabaho, at kung ano-ano pa ang ating sinasadya dyan sa Maynila. Kaya naman, napakasakit sa atin na nakita natin ang kaginhawaan ng Maynila. Mga kamag-anak nandyan din. Ay talagang nakita natin ang kaginhawaan ng Maynila noong 2019 hanggang 2022. Masakit po sa atin. Pagdating po ng 2022 hanggang sa taong kasalukuyan, nakikita po natin ang kapalpakan at kadumihan, kababuyan at kadugyutan ng lungsod ng Maynila. No? Ay naman, talagang hindi namin siya bibitawan, sabi ng mga taga-lungsod ng Maynila, no? Ito ay isang sumpa, isang pangakong itinaga sa bato ng mga supporters ni Yorme Isko Moreno Dumagoso or Francisco Moreno Dumagoso nung mag-file siya ng Certificate of Candidacy or COC kasama ang kanyang running mate na si Chi Atienza, ang future Vice Mayor dyan sa SM Manila noong Oktubre 8. Bago magpasya ng tumakbo ng uling alkalde, tumikim si Isko ng maraming batikos, panglalait o pasala sa mga dating kaalyado. Hindi lang noon, hanggang ngayon ay nakakatikim pa din si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Kaya nga po nandito tayo, kahit nga po tayo nagkasakit ng mga nakaraang araw, ay talagang ipinagtatanggol natin si Yorme Isko Moreno Dumagoso dahil ay talagang deserve naman niyang ipagtanggol siya dahil nilinis, pinaganda niya ang lungsod ng Maynila. Saan ka pa? No? Ang sabi naman ni Mayora Hani Lacuna, taksil, walang isang salita. Hindi tunay na kaibigan at kapamilya ng dating busy niya ngayon ay Manila Mayor Mayora Hani Lacuna. No? Itinakwil na raw ni Yorme Isko ang pangako ng kanyang kinikilalang ama at mentor sa politika na si dating Vice Mayor Danilo Lacuna na namatay noong mga nakaraang panahon. Ito ay ama ni Hani Lacuna na mayora ng lungsod ng Maynila sa ngayon. Paano raw pagtitiwalaan ng isang lalaking walang palabra de honor at taksil sa pagkakaibigan? Kung iniayos mo ba ang trabaho mo, Madam Mayora Hani Lacuna, ay sana hindi bumalik si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Natatapos ang pagkakaibigan kung ang katambas at kapalit ay ang katapatan ng mamamayan sa bayan. Ayon naman kay Yorme Isko Moreno Dumagoso. Mula noon at ngayong pagpasok na ang 2025, malinaw na ang pangakong hindi bibitawan si Isko at Chi at mga kasamang aspiranteng konsihal at kongresista ng mga supporters sa SM Manila ay patuloy sa pagdami, kumpul-kumpul na, laksa-laksa na at maging ang mga political analyst na nagmamasid, isang konklusyon ay nako, magbabalik na
nagbalik na si Yorme Isko Moreno Dumagoso dyan sa lungsod ng Maynila. Isa pang atyensa maglilingkod sa Maynila at yan yung kanyang vice mayor. No? Sa isang news item naman, wala nang magawa si Hani kung di sa aminin sa laban pa lang sa social media. Sila ni Serbo ay maliwanag na losers. Talunan at posible nga na sa Mayo 2025 ay magsimula na silang mag-impake at umuwing luhaan. Sa mensahe ni Yorme Isko Moreno Dumagoso, matapos mag-file ng kandidatura, sino ang una niyang naalala ang ating mga lolo at lola? Sabi niya, for the first time in the history of Manila, sa pag-upo niya sa City Hall, nagkaroon ng allowance for senior citizens. Sabi nga natin, di ba? Si Yorme Isko Moreno Dumagoso ay talagang pamantayan, gold standard ng mga mayors dito sa Metro Manila. Dapat gayahin ito ng mayor ng Pasig City. Kahit hindi botante ng Maynila, may sakit o wala, tinatanggap na retroactive allowance. Binura ni Isko ang patakaran na pag hindi nakuha sa oras o araw ang allowance, forfeited na. Hindi na makukuha at iyon ay sapat na magdadamdam sina lolo at lola at ang konting biyaya ay naipagkakait pa. Talagang bawal na sa panahon ni Yorme Isko forfeit na allowance na inuugali ngayon ng Hani Servo tandem. Sa mga batikos sa kanya, walang patlang, tuloy-tuloy ang kanyang ate Hani. At ang mga paratang na kuno ay ibinaon sa utang ang Maynila ay kay bata pa pero malilimutin na si Mayora na lahat ng proyekto na pinondohan ng inutang ng lungsod, sino ba ang nagbigay ng pahintulot at patibay? Siyempre, ang City Council na pinamumunuan ni Mayora Hani Lacuna noong mga panahon na yon dahil siya ang vice mayor ni Yorme Isko Moreno. Ang City Council, ang mga konsihal at sinong presiding officer noon? Siyempre, sagutin natin bayan, si Mayora Hani Lacuna, na busy alkalde na siya pumirma sa mga ordinansa at resolusyon na naging dahilan ng pag-utang na ginasto sa mga infra projects, response sa pandemyang COVID at mga kinukumpuni pinapatay mga gusaling paaralan, COVID-19 hospital at ang pabahay na condominium 1 and 2, binondominium, pagpapaganda ng mga parke at marami pang mga programa na noon ay hanggang ngayon ay pinakikinabangan ng Manileño. No? Siguro, ang hindi makakita nito ay bulag. Simple lang ang sagot ni Isko sa mga batikos at upasala at masasakit na paratang at bintang sa kanya. Hayaan ang mamamayan ng Maynila ang magpasya sa Mayo 2025, lalong-lalo ng mga lolo-lola. Alam naman natin kung sino ang mananalo dyan sa lungsod ng Maynila. Kaya nga nito nakaraang araw, may inilabas na open letter si Yorme Isko Moreno at ito ang nilalaman ng liham. Minamahal kong lolo at lola, nanay, tatay at mga batang Maynila. Talagang una sa puso ni Yorme ang mga lolo at lola kay galang ng batang Isko noon at hanggang ngayon. Nais ko lamang pong taus-pusong magpasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa aming grupo na Isko, Yorme's Choice, at sa mainit ninyong pagtangkap at pag-ikot namin sa bawat sulok sa syudad. Kalakip po nito ang resulta ng last quarter 2024 survey ng SWS na nagpapakita ng inyong mainit at malakas na suporta sa amin. Itong mainit at malakas na suporta ay inaamin ni Dr. Lacuna at Vice Mayor Serbo, no? Maligayang Pasko at manigong bagong taon, no, sa ating lahat. Umaasa po kayo na ang tulong ng Diyos ay muli nating ibabalik at masiglang malinis at mapanatag ang pamumuhay ng lungsod ng Maynila ngayong 2025. Muli on behalf of Isko Chi, Yorme's Choice and the team, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa aming grupo. Ayon kay Yorme Isko Moreno, sabi nga ng mga taga-suporta ng grupong Isko Chi, mabubuhay na naman ang matino, maasahan na naman mapagkatitiwala pamamahala ng syudad. Lilinis uli, magiging panatag uli at masigla ang Maynila sa 2025. O, sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka naman so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. Iskonians, good evening at please do not forget to subscribe. Bye!